Story time! May dalawang magkapatid na sabihin na lang natin na mareklamo sa gawaing bahay. Pag inuutusan, si ate na lang or si bunso na lang walang ginagawa. Palaging ganon ang naging sitwasyon sa loob ng bahay, kaya ang naging solusyon ng nanay ay paghatian ng magkapatid ang trabaho sa bahay. Ikaw bunso sa kusina at ikaw naman dito sa sala para maging maayos ang lahat. Isang araw, sa pagdadabog ng bunso, di niya namalayan or aksidente niyang nabato ang alagang manok ng kanyang tatay. Walang nakakita sa nangyari, maliban lamang sa kanyang ate. Kaya ang ginawa ng kanyang ate, ginamit niya ito para ma-blackmail ang kanyang bunsong kapatid. Lahat ng gawaing bahay ay pinapagawa sa bunso. Bunso, magwalis ka! Pag magrereklamo yung bunso, naaalala mo ba yung manok? Bunso, maghugas ka kasi yung manok. Bunso, ligpitin mo yung higaan kasi yung manok. Bunso, maglaba ka kasi yung manok. Yun ang naging sitwasyon sa loob ng bahay at hindi makapagreklamo ang bunso sapagkat natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya ng kanyang tatay dahil sa kanyang nagawang pagkakamali. Hanggang sa isang araw, napilitan siyang sabihin ang totoo. Ang sabi niya sa kanyang tatay at nanay, "Nay, napatay ko po yung manok na hindi ko po sinasadya." Sumagot ang nanay at tatay niya, "Alam na namin ang lahat ng nangyari, anak. Inaantay lang namin na sabihin mo sa amin ang katotohanan." End of the story. Alam kong naniniwala tayo sa kasabihang, "The truth shall set you free." Diba? Yun yung palaging sinasabi sa atin kung gusto natin makalaya sa mga pagkakasala na ating ginagawa. Kaya sabi dito sa John chapter verses 31 to 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo." Napakagandang mga salita sapagkat aminin man natin o hindi kung minsan alipin tayo ng kasalanan or bilanggo tayo sa sarili nating pagkakasala na kung saan mahirap kumawala. Alam kong pamilyar din kayo sabi sa Bible na ako ang daan, katotohanan at ang buhay. So yung tinutukoy doon ay si Jesus Christ na katotohanan. Matuto lang tayong magsabi ng totoo at mag-confess ng kasalanan sa Diyos. Yung confess talaga na talagang pagsisisi at humingi tayo ng kapatawaran. Patatawarin niya naman tayo at makakalaya tayo sa kasalanan. Sapagkat kapag bilanggo tayo ng kasalanan, hindi tayo makakakilos ng maayos. Kapag bilanggo tayo ng kasalanan, parang palagi tayong aligaga sa mga pangyayari sa ating buhay. Nag-aalanganin tayong kumilos ng maayos. Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pang muli sa tinatawag nating kasalanan. Huwag na tayong magpapaalipin pa sa kasalanan na yan sapagkat pinalaya na tayo eh. Bakit ba magpapaalipin ka ulit? So, kapag kasama natin ang Diyos sa buhay natin, malaya tayong gawin ang mga ninanais natin. Basta nakaangkla lang dun sa kagustuhan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun lamang po at God bless po sa ating lahat.